Ang ebanghelyong ating binasa ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos. Siguro sa kanyang kapanahunan, itong mga sinulat niyang ito ay parang isang maliit na bagay lamang. Dahil sino baga ang mag-aakala na hanggang sa ngayon ay binabasa sa buong sanlibutan ang mga nasulat niya sa pagdaan ng napakaraming taon, mahigit ng 2,000 taon. Ito'y patuloy na napakikinggan ng mga tao sa buong mundo. At hanggang siguro sa katapusan ng daigdig, sa hinaharap, patuloy na mapapakinggan at aalingaw-ngaw ang ebanghelyo ni San Marcos sa mga tenga ng mga nakikinig sa kanya at sa ebanghelyong ito. Kaya, bagamat kuminsan ang mga ginagawa ng tao ay parang maliit na bagay, di natin alam kung anong magiging bunga nito sa hinaharap. Parang gusto kong sabihin na anumang maliliit na bagay na ginagawa ng taong mabuti, ito ay palaging para sa Diyos ay malaking bagay dahil pwede niya itong palakihin. Tulad ng mga sinulat at ginawa ni San Marcos, walang masyadong nasusulat ukol sa kanya. Ang mga ebanghelyo o ang Biblia ay nagsasabi na siya ay parang anak-anakan ni San Pedro. Siyempre nauna si San Pedro bilang apostol, ay si San Marcos naman ay isang ebanghelista. Napakinggan siguro niya, nasaksihan niya ang mga sinasabi ng mga apostol, lalo na si San Pedro, kaya binigyan siya ng Diyos ng kakayahang sumulat upang matala ang mga ginawa at sinabi ng mga apostol. At ito nga bilang isang pinakamaikling ebanghelyo, punong-puno naman ito ng mga detalye ukol sa Panginoon. Ang maganda sa binasa natin ngayon ay sinasabi, sinugo ng Panginoon ang 11 dahil ang Panginoon ay nagpakita sa kanila. Pero binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo o gumawa ng mga himala. Na ang ibig sabihin, hindi talaga sila iniwan ng Panginoon sa kanilang mga gampanin. Kung ano yung ipinapahayag nilang salita, sa kanilang paglalakbay sa iba't ibang lugar upang mag-ebanghelyo, ito'y palaging nilalahukan ng katuparan ng salita sa pamamagitan ng mga himala. Kung kaya nagiging makatotohanan, nagaganap ang kanilang mga sinasabi at maraming tao ang naniniwala sa kanila. Kung tayo gumagawa ng mabubuting bagay, karaniwan ito'y pinapatotohanan din ng Diyos. Hindi dahil tayo mayroong kakayanan, kundi ang Diyos na mismo ang nagkakaloob sa atin. Ang sabi ng Ebanghelyo, sinamahan sila ng Panginoon sa lahat ng dakong kanilang pinupuntahan. Kung kaya, hindi rin naman malayo na tayo ay palaging kasama ng Diyos sa ating mga pinupuntahan sa araw-araw. Kung ang dala natin ay base at batay sa mabuting balita ng Panginoon at ito'y ayon din sa kanyang kalooban, walang duda na lalakipan palagi ito ng Diyos ng mga pagpapala, maaaring mga mumunting himala na di natin namamalayan, sapagkat karaniwan itinatago din naman ng Diyos ang mga mumunting himalang ito sa ating mga mata, upang wag tayong makapagyabang kapag natuklasan natin. Pero kung sakali mang mamalaya natin, yun nga, dahil ang tayo nahirati na gumawa ng mabuti, hindi na natin aangkinin ngayon yung mabuting ating ginawa. Ang magagawa na lang natin ay magpasalamat at magpuri sa Diyos, luwalhatiin siya dahil parang kinasangkapan tayo upang maging mabuting balita para sa iba.
Kaya itong ebanghelyong ating binasa ngayon ay katuparan ng ebanghelyo sa buhay ni San Marcos, sapagkat hanggang ngayon, saan mang sulok ng daigdig, nakararating ang kanyang salita dahil may mga tagapagpahayag na inatasan ng Diyos upang ipagpatuloy ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga, ang sabi dito sa mabuting balita, ipangaral ninyo sa lahat ng dako. At patuloy itong nagaganap dahil mula sa ebanghelyo ni San Marcos, ang mga taong inatasan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay pinapaalingaw-ngaw ang salitang ito sa lahat ng sulok ng daigdig. Kung kaya ito isang katuparan sa ebanghelyong ating binasa. At kung maraming tao ang makikinig sa mabuting balita, magpapatuloy ang pag-iibanghelyong ito. Ito ngayon ang hamon sa atin at ito rin ang ating misyon na sa maliliit nating magagampanan, maipahayag nawa natin ang mabuting balita. Dahil hindi natin pwedeng sukatin ang pwedeng maging impact sa hinaharap, gaano man kaliit ang ating ginagawa. Diyos ang nagpapala, nagbibigay ng biyaya, ginagawa natin ito at nagagawa natin dahil din sa biyaya. At kung palalakihin ng Diyos ang mga maliliit na ginagawa natin, yun ay nasa kanyang mabuting kalooban. Ipagkatiwala natin sa Diyos, mga kapatid, palagi ang ating buhay sa Kanya at sana'y palagi tayo maging instrumento ng mga maliliit na mabubuting gawain dahil ito'y mula sa pagpapala ng Panginoon.